Pwede bang managot ang opisyal sa pinirmahang kasunduan kahit di siya kasali sa paglabas ng pondo? Yan ang tanong sa kaso ni Attorney Villaduy Veza COA. Gusto mo updated sa mga desisyon ng Korte Suprema? Mag-subscribe na kayo Okay, itong kaso si dating DAR Secretary Villaduy, kinwestiyon niya yung COA decision na nagpapanagot sa kanya sa disallowed na medical allowance ng DAR employees. Kasi yung pondo galing sa Agrarian Reform Fund o ARF na special fund lang para sa reformang agraryo. Mahalaga to kasi tinitignan dito yung pananagutan ng opisyal na pumirma lang ng Collective Negotiation Agreement or CNA. Una, tama daw ang COA na i-disallow yung MHCA galing sa ARF. Sabi ng Korte Suprema, yung ARF para lang talaga yan sa CARP expenses, bayad sa lupa, support services. So gamitin yan sa employee benefits tulad ng MHCA, illegal yun. Pangalawa, at ito yung crucial kay Villa, absuelto siya. Yes, pinirmahan niya yung CNA pero di sapat yun para managot siya. Sabi ng korte, kailangan ng pruweba ng bad faith, malice o yung tinatawag na gross negligence, kumbaga may masamang intensyon o talagang matinding kapabayaan sa mismong pag-approve o pag-release ng pera. COA na mismo nagsabi wala siyang direct involvement doon. Di porket pinuno ka o pumirma ka, liable ka na agad. So in short, tama ang COA na bawal yung MHCA galing sa ARF pero di dapat managot si Attorney Villa dahil ang pirma nang ay di sapat na pruweba ng bad faith o kapabayaan sa paggastos ng pondo. Ano kaya implikasyon nito sa ibang opisyal na pumipirma ng kasunduan na may kinalaman sa pondo? Para sa iba pang update sa mga kaso, alam mo na, subscribe lang.